Kaya po andito tayo ngayon, maisog. Ang asawa ko po ay Bisaya, ang maisog daw ay matapang. Sa amin naman po, mayroon pong tawag ang matapang sa amin. Yan po ang tinatawag nilang matubag. Kaya po ang mga kasama ko ngayon dito, ang karamihan sa leader, matubag po. Kaya pinapakilala ko po sa inyo na andito po kami. Alam po ninyo, isa pong Aitan leader. Malaki po ang amin nadadanasan sa panahon na ito. Lalo-lalo po ako bilang isang leader, masakit po sa aking nasasakupan na alam po ng batas at alam po ng mga tao kami ay pinaka-atrasado, kami ay pinakamababang klaseng tao. Kaya dapat po pinapaabot ko kay President Marcos, di po kami nabibigyan pansin kaming mga Aita. Pero ang nagbuhat po sa kanya, mga Aita po na nagboto rin. Wala ba ho kaming karapatan na sabihin namin ang amin nasa loob-looban? Sa ngayon po ay naiiwanan po kami ng progreso, naiiwanan po kami ng ating pamahalaan. Noon po ang kanyang tatay, talagang maayos po ang kanyang pamumuno. Kung hindi lang po pumutok ang bulkan, alos mayaman na po ang mga Aita. Pero ngayon po, nakita ko talaga na wala pong, hindi man siya nakakuha doon sa kahit konting bakas ng kanyang tatay. Kaya alam po ninyo, yan po ang aking iniisip. Samantala pong itong nakaraan na eleksyon, hindi ko po alam kung pareho-parehos tayo nabudol. Ako po ay isang leader, lahat ng mga Aita, kinampanya ko para sa kay BBM. Pero ngayon po, nakikita ko na pangalan man ng isang Aita, walang dumarating na progreso sa amin. Mabuti po si Tatay Digong. Si Tatay Digong, ako po ay nakapunta, ako po ay inimbitan niya sa kanyang opisina, kaya mamaya po mahintay natin siya. Ang aking pamumuno po hindi lang ngayon, panahon pa rin ni Tatay Digong o yung mga ibang presidente. Nakita ko po kay Tatay Digong, hindi po niya ako kinahiya na isang leader, inikot po niya ako doon sa PACC. Yung kanya pong mga bodyguard, dinala po ako. Inikot po ako sa buong PACC, pagkatapos inatid po ako sa upuan. Ganun po ang pagkilala ni Tatay Digong. Wala po siyang pinipili, na wala siyang tinatangi sa atin lahat. Kaya alam po ninyo, sabi ko, si Tatay Digong, dapat sana po kung hindi lang nalilipas yung posisyon, hindi lang po nalilipas yung mga term nila, dapat manatili si Tatay Digong kung maaari lang sana. At ang pangalawa po, alam nyo po, kaya andyan ang idol ko, si Sir Bisdak. Ngayon pa lang po kami nagkita, pero idol kung idol ang taong yan. Opo. Alam po ninyo, ang aming mayor, ito po ang aking kinakalungkot. Ang aming mayor sa Bamban, na si Mayor Alice Go, hanggang po ngayon, dinadaing ko sa taas, pati po sa mga media. Ang totoo po nito, ang media na ito pong medyang Jessica Soho, sinundan po ako, hinintay ako para ma-interview lang. Sinabi ko po ang lahat ng problema ng mga Aita, pati ang problema namin dito sa aming mayor.
Alam po ninyo, iisa lang ang pinalitaw ni Jessica Soho. Isang salita lang. Ang dami kong sinabi, mayroon sigurong kalahating oras akong na-interview, pero noong ipalabas po niya ang salita ko, iisa lang pong salita pagkatapos kinatna. Mga bias pong reporter yan. Yan po ang mga bias na reporter. Kaya sinasabi ko po, gusto ko pag narinig ko po itong rallying ito, talagang para po akong nabunutan ng tinik. Para po akong nabunutan ng tinik sa aking sarili. Kasi pwede ko na pong sabihin ang nasa loob-looban ko. Pwede kong sabihin at ibulgar ang nangyayari na sistema po ngayon sa ating lipunan. Lalo sa pamamahala po ng ating presidente. Ako po, hindi ko kinakalaban ng ating presidente. Pero ang mga mali, kagaya po namin mga Aita, hindi man kami binigyan pansin, hindi man kami binibigyan ng kahit konting halaga. Kasi ang tingin niya sa amin, hindi tao, kung hindi ang tingin niya ay unggoy. Yan po ang masabi ko sa ating presidente. Pero naghirap po tayong para-pareho sa bagay na budol nga tayo talaga. Kaya ako po, andito po ako na kagaya po ng mga ako sa bagay, mamaya po pa-interview talaga ako kay Sir Bistak. Ito po, gusto kong ipahayag talaga yung mga nasa loob-looban ko, lalo-lalo yung mga ibang reporter dyan. Kaya ako po, pag-abot doon sa lugar namin, ayaw na namin ang reporter. Palagay ko, kunin ko number si Sir Bisdak, siya na lang ang nagkuka sa amin. Dahil ito po ang nakita kong tao. Ito po ang nakita kong tao na talagang walang takot. Pareho po tayo, Sir Bisdak, na hindi natatakot. Pag-abot po sa mali. Kaya ako po ito, nakita po ninyo, Sambales, hindi ko man nabalitaan na umikot doon ang ating presidente. Tarlac, Kapas, wala. Talaga pong kami, itinakwil kami ng tadhana kay DBM. Ang tingin po niya sa amin ay hindi tao. Pero po yung tatay niya talagang yun ang tao na kung hindi pumutok ang bulkan, mayaman po kami sa ginawa po ni Apong Marcos. Kaya po ito sana, tayo po ngayon andito na puro matatapang, kaya maisog, matapang. Sana po maraming salamat at huwag tayong susuko. Ipaglaban po natin yung nasa tama. Maraming salamat po sa inyo lahat. Palakpakan po natin uli si Tatay Oscar Rivera ng ating mga katutubong Aita. Maraming